ng gabi. Eto na ang mag-partner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanieras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanieras. Dos Kumpanieras. Eto na. Magandang gabi po, Luzon, Visayas, and Mindanao. Welcome po sa programang Dos Kumpanieras. Kami po ang inyong makakasama. Ako po si Attorney Cam. Sa ngalan po ng aking partner, Attorney Rina Seco, para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kamusta po kayo? Ay dito po sa may Metro Manila, dineklarang walang pasok po no sa mga eskwelahan, ganoon din po sa mga opisina ng gobyerno. May mga iba rin po na mga pribadong kumpanya na nagdeklara na pwede pong mag-work from home sa kanila. Ang kagandahan talaga ng naidulot ng pandemic sa atin na tayo po ay natuto no na magtrabaho sa ating mga tahanan at maging productive no kahit tayo po ay nasa kanya-kanyang bahay. Kaya naman po medyo maluwag po ang kalsada. Yung iba po ay busy pa rin. Nagtatrabaho sa kanilang tahanan habang nag-aalaga ng kanilang mga anak. Siyempre, supervise pa rin po no, yung pag-aalaga sa ating mga anak. Ano po? Kamusta naman po lahat naman po ng mga pumasok katulad natin dito po sa ating opisina? Siyempre po ito pong ating linya ng trabaho kahit umuulan, bumabagyo, any mga fortuitous events kung tawagin nga namin, nandito pa rin po tayo no at magbibigay impormasyon sa ating mga kababayan. Ito nakasama natin ang aking Panyera. Magandang gabi, Panyera. The late Rina Seco. Sorry po, hindi ko na malaya ng oras. Busy kasi ako today. Minsan Panyera ganun talaga no. Akala mo na gantong oras pala pag tingin mo OMG! Madami po akong tanggap na labada. Ilang basket ba yan, Panyera? Pero hindi ako makatuyo-tuyo dahil malakas ang ulan. Yung problema ng mga kababayan natin ngayon, yung mga iba na nangangarap na hindi sisikat si Haring Araw. Wala. Bakit bahari na lagi ang tawag nyo sa araw? Hindi pa pwedeng gawing rain ng araw? Oo nga no. Nasanay tayo sa si Haring Araw. Kasi ang buwan naman parang yan ang rain na. Ganun ba yun? Pag moon naman. Because Luna. Yes. Pero anyway, yung ating topic po ngayon, ipagpapatuloy po natin yung ating napakagandang talakayan kagabi kung saan pinag-usapan po natin yung tungkol sa bagong ruling po ng Korte Suprema kung saan ang pag-aabandon na po no sa asawa natin without a justifiable reason maaari na pong tawaging parang psychological incapacity at ebidensya ng psychological incapacity. Maideklara na walang bisa ang inyong kasal. Ayan. So ngayon, ito naman yung ating topic ngayong gabi. Kung halimbawa po gusto niyo magpakasal, at kayo po ay nakakuha na ng basbas ng simbahan na naputol na ang inyong kasal, no? Yung parang annulment sa church na tinatawag po natin, pwede na po ba kayo ulit na magpakasal? At para sa ating malakas promo, ano ba ang isinasampang petisyon para mapawalang bisa ang kasal sa Pilipinas? Ayan. So in essence, ang tanong po natin tonight, kung kayo ba ay nahiwalay na sa simbahan, matik ba yun na nire-recognize na ng ating mga korte o ng ating batas? Considering, Attorney Kamano, na
in-honor nga ng korte o ng batas yung kasal doon sa simbahan. Bakit hindi nila ino-honor yung hiwalayan sa simbahan? Diba? We're not just saying simbahang Romano-Katoliko, ha? Kasi yun pong ibang, may mga ino-honor din po kahit anong sekta o anong reliyon. I'm sure even the group of Apollo Kibuloy, ino-honor din yung pagpapakasal doon sa kanilang sekta o kanilang, ano bang tawag sa kanilang grupo, ano? So, bakit kung ino-honor ang kasal, ang ibig sabihin merong legal binding effect ang kasal doon sa mga sekta o anumang grupo na yan, bakit hindi bigyang bigat din o i-honor din yung kanilang desisyon? Total naman sila ang nagkasal, diba? Kasi they would know. Yes, nagkakaroon po ng mga sitwasyon kung saan kapag ikaw po ay nagpakasal doon sa inyong religious sect and then kayo po ay nagpahiwalay na may basbas din po ng inyong relihiyon, bakit hindi po ito? Ayan. Total naman, di ba? Sila yung nag-examine kung compliant ka doon sa mga requirements, di ba? Kahit na tayo po yung nangihingi ng parang inoobliga na magkaroon ng marriage license, of course, di ba, Panyera, kinukuha ito sa civil registry. Ayan, doon ka magpapasa para makakomply ka ng mga requirements. Bakit daw po, no, kailangan din dumaan pa, no? Muli sa isa na namang proseso. Tedious na proseso. Para mapawalang bisa ang inyong kasal. Panieras. Kanina binanggit ko, Panyera, yung mga yung mga naka-work from home ngayon dahil dito po sa Metro Manila, no, medyo malakas din po ang buhas kanina ng ulan. Maagap, no, na nag-announce kagabi yung ating mga even the courts, Attorney Khan, ang Supreme Court mismo. Ang Supreme Court mismo, kasi meron akong alarm. Meron akong alert, no. Nagsusubscribe ako doon sa mga announcements ng Supreme Court. So minomonitor ko pa kasi nga in cases of yung mga pagkakataon na may hearing. By the way, Attorney Cam, good luck lang po. We wish you good luck sa lahat na magte-take ng bar exams. Kailan ba yun? Next week na ito, Attorney Cam, Yes, kaya nyo po yan. Ayan. At syempre yun sa mga matagal ng preparasyon, Ayan, wag lang kakabahan at tawag dito, mag-stick sa quota provisions. Ang tanong, Attorney Cam, maiiwasan mo ba ang hindi kabahan? Hindi naiiwasan yun. Sige lang, kabahan lang kayo. Medyo mahirap din pag hindi ka kinakabahan kasi pag hindi ka kinakabahan, masyado ka ng kampante, baka naman masyado kang maging negligent na or reckless na doon sa pagsagot sa mga questions. Pero believe in your capacity, no? At paniwalaan yung mga pinag-aralan nyo. Relax. Try to relax. Yeah, magandang gabi muna sa mga nanonood sa atin, sa ating mga digital platforms, sa ating DZRH News, Facebook Live. Eto na, yung mga nakatutok sa atin. Magandang gabi po, no? Ang tagal Ivy Gutierrez, Ariel Antonio, Jerry, Steve Vasquez, Hermenegildo Domeng, ganon din po kay Mirna de la Cruz mula po sa Quezon City. Ayan. Marcelo magandang gabi sa iyo, Eli Abanto. Nanunood din sa atin, Attorney Cam, si Gael Enriquez, Rica Bagisi, Maricor Angeles, Joby Barbecho, Mirna de la Cruz, at Ed Maglakas. Si Ginoong Manuel Nonato, nanunood din sa atin. Happy to see na nakarating ako. Nandiyan lang po ako sa taas. Sa second floor po kasi ang office ko. Medyo lubog lang ako sa trabaho. Tsaka mahirap bumaba pag mataas ang takong. Hindi. Naka-sneakers ako ngayon. Naka-sneaker ka ngayon. Court appearance. Ayan. Anyway, simulan po natin yung ating basic talakayan lang po when it comes to annulment. Again, recap lang po natin. Yung annulment po, ito po yung deklarasyon ng korte na ang kasal po ay wala ng visa. Ayan. So, ibig sabihin valid pero pinutol. Pinawalang visa. Maaari sa simula pa lamang wala na itong visa. Ito naman ay declaration of nullity of marriage. Although we are using it interchangeably, Attorney Cam. At again po, yung mga grounds po para mapawalang visa ang ating kasal ay rooted po yan sa family code. Andun po naka-specify po doon kung ano po yung
isasampa ninyong kaso na petisyon na, no? It's either annulment po or declaration of nullity of marriage. At sabi nga ni Panyera, sometimes sa pag-annulment, so dalawa lagi yan. So petition for annulment or declaration of nullity of marriage. Pero sa mga change natin, ano, yun yung common na paggamit natin. But kung pagdating po sa korte, magkaiba po ito dahil pag nagkamali po ang abogado ninyo ay baka po mawalang saysay ang inyong pinagpaguran at inyong mga naging preparasyon dahil hindi man lang maka first base, Attorney Cam. Dos Compañeras. So ang grounds po kahapon na napahapyawan natin yung declaration po ng yung nullity of marriage na tinatawag natin. Kapag minor de edad, Panyera, di ba, no? Yung mga nagpapakasal po na dinadaya. Ang edad. Ang edad, di ba, no? Sabi ay 18 years old. Yung pala, 16, 17, hindi ko man alam kung paano nakakalusot ito, no? I mean, kasi sa mga kumukha sa recto. Or ngayon, hindi na kasi sa recto kasi rampant na din ang mga pamimeke ng dokumento. Yan. So, kasama rin po dito yung mga bigamous or polygamous marriage. Ibig pong sabihin, nagpakasal habang kasal pa sa iba. Pero take note lamang po, yung bigamous marriage ay ground lamang po sa pagsasampa ng action for declaration of nullity of marriage para doon sa pangalawang asawa. Sa unang asawa, yung pagpapakasal ng kanyang asawa sa iba ay ground lamang po para sa action for or petition for legal separation. Yes. At syempre yung kasama rin po dyan yung lack of authority of solemnizing officer, no? Although may qualify mo pa din yan, Attorney Cam. Kasi kung hindi sa lahat halimbawa, ng pagkakataon. kahit na wala pong authority ang solemnizing officer, pero yung couple po, no, or ay naniniwala. One of them. Naniniwala po na in good faith itong solemnizing officer na ito na nagkasal sa kanila ay may otoridad na kapangyarihan na magkasal talaga. Dahil ang kapangyarihan po na makapag-solemnize o makapag-conduct ng kasal, no, ay nag-uugat din po sa family code. Yes. Ito yung sa mga kasama rin po yung mga sa pelikulang nangyayari, yung mistaken identity, no? Oo, pero very seldom yan. Oo nga, kung ikaw ba naman, hindi mo ba naman, yun nga pipili ka ng damit, 'di ba, meticulous ka, how much more sa makakasama mo habang buhay. Yes, at kilala mo yan. Incestuous marriage, po, yung katulad po ng mga ascendants, descendants, yung between brothers, whether full or half blood po, so until hanggang fourth degree of consanguinity. Ibig pong sabihin hanggang first cousin. So pag second cousin, Panyera, pwede na. Pinapayagan. So halimbawa po, magpinsan po ang magulang ninyo, so second cousin kayo. So ibig sabihin pwede na po kayo. magpakasal. Pero kung halimbawa po yung magulang ninyo ay magkapatid, ay first hindi cousin pwede. kayo. Yung anak ng tita o tito nyo na kapatid ng nanay nyo, o tatay nyo, bawal po yun. Kasi mayroon lumapit sa akin, Panyera, ang sabi sa akin ay sila daw ay magpinsan. So baka pwedeng gamitin hanggang pinsan. Itong incestuous marriage. Pero napakarami pong tao sa mundo. Eto na, Panyera. Lumayo-layo naman kayo. Tinanong ko, sige, anong level yung pinsan na yan? First cousin ba kayo? Sabi, second cousin. Ay, hindi po pwede na gamitin to kasi ang sinasabi po sa Declaration of Nullity of Marriage hanggang first cousin. Void by reason of public policy, Panyera. Of course, yung mga inaampon. Tapos biglang papakasal, 'di ba? O kaya naman yung mga stepbrothers, no? Tapos yung adoptee. So bawal din po 'yon. Ayan. And yung tinalakay natin kahapon na talagang mainit na mainit tayo ang psychological incapacity. Psychological incapacity is a ground for declaration of nullity of marriage. Ayan. By the way, sa lahat po ng mga grounds for declaration of nullity of marriage, ibig sabihin, void from the very beginning, lahat po yan nagiging illegitimate ang mga anak, no? Kapag na-deklara na walang misa ang kasal, except of course dito sa psychological incapacity. Yes. So yung mga nakatutok sa atin ngayon na magustong sumali rin po pala sa ating DZRH Malakas promo, sagutin po ang katanungan. Ano po ang sinasampang petisyon para mapawalang bisa ang kasal sa Pilipinas? Yun. Dos Compañeras. Bigyan lang natin ng a little bit of background dun sa topic natin about dun sa ito naman kinasal sa simbahan.
Tapos, Panyera, kumuha ng marital dispensation. Tama, yun ba yun? Oo. Is this the case of Tilar versus Tilar Sige, in Panyera. Camotes? Yun ba yun? Are you pertaining to that? Kasi yung Tilar versus Tilar po, si Madam at saka si Sir Tilar ay nagpakasal po sa Camotes Island, sa Poro, Camotes. Sa simbahan po ito, no? So nagkaroon ng church wedding. Pagkatapos nagkaroon po sila ng anak, pagkatapos si Mister ay nagsampa ng petisyon para sa declaration of nullity of marriage grounded on psychological incapacity. But prior to this, nakakuha na po kasi sila ng marital dispensation or church annulment. Ang sinasabi po ni Mr. Tilar, siya ay isang battered husband, napakasilosa, extremely jealous, at the same time violente si Mrs. At saka lagi siyang tinatakot na physically sasaktan at happy-go-lucky, extravagant type ng person at gambler, manunugal, sugarol. Ayan, sugarol. Sugarol si Mrs. Tapos nag-grant naman po sa korte yung kanilang petisyon. Nag-grant naman po sa simbahan yung kanilang petisyon. Pero pagdating po sa korte, sa Regional Trial Court, ang sinasabi, wala kaming jurisdiction dyan. No? Sabi din sa Court of Appeals, wala kaming jurisdiction dyan. Dahil ang nagkasal naman sa inyo ay simbahan. Ano? Ang nangyari po dito, ang sabi ng court, actually ang sinabi po ng Korte Suprema, ay balik nyo yan, tingnan nyo yan. Bagaman at doon sila kinasal sa simbahan, kayo ang church naman ang nagbigay ng ang court naman or ang batas ang nagbigay naman ng kanilang ng kapangyarihan, no, sa simbahan para magkaroon ng kasal. Merong legal implications ang kasal sa simbahan. So therefore, you try it at tingnan nyo kung meron sapat na basihan para kayo ay para siya ay para ideklara na walang bisa ang kanyang kasal. Yan. At hindi lang yan, no? Nagkaroon po ng mga bills, no, na inintroduce po sa Congress para i-recognize po yung mga pero wala pa yun, na mga yung para bigyan bigat yung desisyon ng simbahan or regardless kung anong sekta o anong religion ito. So binigyan po ng may proposal. No? Yes, nabigyan bigat din po yung na itong mga nadedeklara ng church na annulment ng marriage, dapat meron ding parang i-recognize din. Kasi sabi nga naman bakit ba nag-participate sila sa ceremonias? Bigyan pansin din natin. Katulad siya at parang i-parallel sa civil annulment. Kaso nga lang po denied. O hindi gumagalaw. Kasi po so yung proponent po nito, ang sabi nila na dapat po yung mga sinabi nga ni Panyera, yung mga na-solemnize na mga priest, imam, rabbi, o kaya yung mga presiding elder po sa mga sekta, sa religious communities. Yes, in accordance sa kanilang canons, tsaka yung sa paniniwala nila, dapat daw may same effect as decree of annulment or declaration of nullity na na-issue ng competent court. So, parang pareho lang sana. Ang problema, kinwestiyon itong bill na to, Panyera, kasi sinasabi nila na merong separation ng church ang and power, state. Ang church, ang state. So, kung kayo yan, so okay, sa inyo yan, ginagalang natin yan. Pero pagdating sa estado, kailangan pa rin lang dumaan sa proseso. Dahil mismo ang saling ng batas ang nagsasabi na dapat pangalagaan ang sanctity ng marriage. At again po, although sa family code, ni-recognize po yung validity ng marriage na solemnized under the laws of the church or other religious sect, hindi po kasi sinasabi doon sa family code na i-recognize din. Yung desisyon nila pagdating sa hiwalayan. Yes. So yun po, masakla pa, yun po ang dahilan kung bakit up until now, kahit kayo po ay nakapag hingi na ng basbas na annulled na po ang inyong kasal sa inyong religious sect, ay hindi pa rin po ito valid, ibig pong sabihin na kahit pa kayo ay nagkaroon ng annulment sa church or marital dispensation sa church, hindi po ibig sabihin
na annulled na kayo, no? Hindi po ibig sabihin annulled na kayo sa ilalim ng batas. Meaning to say, kailangan pa rin po ninyong mag-seek ng annulment sa church, sa civil courts, no? Kung gusto po ninyong mag-asawa muli, no? So ibig po sabihin, kapag annulled kayo sa korte, pwede po kayong magpakasal uli. No? Pero hindi sa simbahan dahil hindi nila tatanggapin yon. Pero kung annulled kayo sa simbahan, hindi pa rin kayo maikakasal sa simbahan man o sa korte dahil sa ilalim po ng batas, kayo ay nananatiling may asawa. Ayan. So, maikakasal kayo sa simbahan kung kayo ay annulled sa korte at annulled na din sa simbahan. Kung kayo ay annulled lang sa korte, paari kayo magpakasal sa korte, sa mayor, sa huwes, pero hindi kayo maaring magpakasal sa simbahan. Dahil sa record ng simbahan, kayo ay kasal pa. Yan. So medyo komplikado lamang. Pero yun po kasi, no, importante rin kasi yung bigat nung sa estado, yung sa civil court, Panyera. Kasi sila ang nag-uutos, no, na dun sa... Sila ang nagbigay ng kapangyarihan. Sa civil registrar na baguhin or magkaroon ng annotation pagdating sa inyong marriage certificate. So, yun ang kwento doon. Jericho Ferrer na nanonood sa atin sa Smart Araneta Coliseum. Wow. Magandang gabi sa inyo. Maurice, na nasa dagat kayo. Sa Crucia, Attorney Cam. Magandang gabi sa iyo. Gayun din, mga taga Buwak, Marinduque kay Joshua. Josue ba ito or Joshua, how do you pronounce your name? Velasco Jr. ng Buwak, Marinduque at Eli Abanto. Na Imbag Arabi, Imam Grace Recta, Odette Oxales, Delia Pines. Magandang gabi sa iyo. At syempre magandang gabi din po kay Papa Will and Mama Jovita. Ayan po ha. At sa lahat po ng mga nakatutok sa atin ngayon, sali po kayo sa ating usapin. Puntahan lamang po ang DZRH News, DZRH News Television at DZRH Dos Compañeras Facebook page. Huwag kalimutan like, follow, and share. And of course, sa DZRH TV 4K live stream. Yan, nakakasama niyo po ang mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Ako naman po, Attorney Rina Seco. At kami po ang Dos Compañeras. Dos Compañeras. RH. Dos Compañeras. Nagbabalik po ang programang Dos Compañeras, kasama pa rin mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Cam. Ako naman po, Attorney Rina Seco. At pinag-uusapan pa rin po natin, hiwalayan na usapang annulment. Ang tanong, magkano daw ba panyera? Ang appearance fee mo at acceptance fee mo. Actually, ako, mahirap sagutin ng definite kasi depende po sa ground, depende po sa layo, depende kung ito po ay depende po kung ito ay psychological incapacity, depende po kung may involved na properties, depende din po kung merong involved na custody. So, tsaka yung support. Tsaka ang pagkakalam ko, panyera, di ba, medyo tinaas na yung docket fees. Mataas-taas na yung docket fees. Sa pag-file. Pero hindi na maaabot na 10,000. At saka hindi lang yun, At panyera. least yung last na ano ko yung na-anuhan mo, panyera, na kliyente. Pero ano lang yun, Attorney Cam, declaration of nullity, ibang ground, hindi psychological incapacity. Kasi sa psychological incapacity, kasi kahapon pinag-usapan natin, no, kailangan ka pa ng mga ibang eksperto dyan para mapakita nga yung kanyang psychological incapacity. Although, sa ilalim po kasi ng TAN versus, sa decision po kasi ng TAN Andal versus Andal, no? Ito yung si Mr. ay adik-adik, Attorney Cam, na irresponsible at kung ano nang ginagawa. Nagmamariwana siya sa loob ng isang makipot na room, dinala pa niya yung anak niya doon habang nagmamariwana siya, no? Nagpapausok, no? Dala niya doon ang anak niya. Ang sabi, it is not a medical condition, but it is a legal condition. Ibig sabihin, kailangan mo establish na pinag-uusapan rights and obligations, no? So obligations ng isang taong may asawa. At so hindi nakaka-comply doon. So ibig sabihin, ito ay
i-evaluate mo siya according to the provision of the law, yung essential obligations ng isang taong may asawa. At isa pang gusto naming i-remind no sa mga magpa-file ng annulment, petition for annulment o kaya naman po declaration of nullity of marriage, pinagbabawal po yung collusion. Yan, importante yan na malaman ninyo na kung saan parang nag-uusap kayo at talagang ito yung natin yung ground natin, ito yung sasagot mo kapag tinanong kayong ganun. Merong isa at attorney ka, merong isang clip ako napanood. It's a show, telenovela. Si Jericho Rosales at saka yung apo ni Pilita Corrales, sino ba yun? Si Janine yung anak ni Lotlot de Leon. Janine de Leon ba yun? Sabi niyon, pirmanan mo na kasi ang annulment. Ang annulment papers, hindi po ito totoo, mali po ito. Sana naman yung mga writers natin, mapapelikula man, mapa-TV o mga short stories, sana po ay nagkukonsulting kayo ng mga eksperto. Kasi you are misleading the public. Kasi hindi po subject sa pirmahan ang paghihiwalay. Invalid po ito. It is against the law. Pati nga, Panyera, di ba yung pinag-uusapan natin, natatanggal ka naman dahil pag pinakasalan mo yan, yung mga ganan. Pero yung sa annulment kasi, yung kasi sa mga Hollywood, may mga ganito, di ba? Parang iba mga po kasi ang divorce sa ibang bansa, oo. divorce. But there is such a thing as no-fault divorce. Nagkasundo lang kayo. In fact, even in Japan, kapag kayo nagkasundo kayo na mag-divorce na, pupunta lang kayo sa mayor at papipirmahan nyo, ayos na. Para naman ma-recognize yun dito sa Pilipinas kung kayo ay Pinoy at nakakuha kayo ng divorce decree, kailangan po magsampa ng petisyon dito sa Pilipinas para ipa-recognize. Because take note, we don't have divorce in the Philippines. Kailangan po ninyong ipa-acknowledge dito or ipa-recognize, ipetisyon sa korte na kilalanin yung divorce decree. Parang tayo na lang yata, tsaka ang Italy, tama ba? Yun. Ang wala pang divorce. Ang Roma. Ang Roma, yes. Ayan. Eto, kapag halimbawa po na pag-uusapan din yung annulment, ano po ba nagiging epekto nito? Yung property relations, Panyera, unang-una, kasi sinabi nga ni Panyera, depende kung may properties involved, depende kapag may custody involved, kasi nagkakaroon ng epekto yan, pagdating po ng hiwalayan o annulment. Sa korte kasi, mga ganitong petisyon, attorney ka, kung kayo po ay may real properties, mahirap din naman po kasi na hindi nyo isali sa petisyon because paano ninyo ipaparehistro ang properties sa inyong pangalan kung nagkaroon na ng hatian. Kasi take note, kasama po sa nagiging desisyon ng korte yung hatian ng properties. At hindi kayo maaaring maghati hanggat nananatili kayong kasal. Pero kahit pa hindi na kayo kasal, yun po kasi ay kasama sa court decree. Yes. Kasama sa dinidesisyonan. Kaya dilema ito kung hindi kasali sa inyong petisyon. At sa kaakibat din po yung kustodiya na tinatawag po natin, yung custody ng children. Kanino ba mapupunta yung custody ng mga bata, Sa tatay ba, sa nanay ba? Ano po ba ang sinasabi ng korte, So again po, taking into consideration yung best interest ng child at saka po of course yung preference po, yung ang gusto kasi syempre ng pag above 7 na kasi, yes, or tumuturo ng 7, may pagkakataon na natanungin, but it doesn't necessarily follow na yung choice na doon mapupunta. Yes, so meron pa rin pong tinitingnan ng korte ng mga ebidensya o kaya yung bigat na halaga kung sino ba ang dapat may tamang Pero take note po, hindi lang pera ang konsiderasyon dito, yung kumbaga ay kakayanan na mag-alaga, mag-rear ng bata. At bukod din doon, property, kustodiya, yung support, kasama din po yan na pinag-uusapan, especially kung mga bata po ay minor de edad. Take note po, kung kayo ay nagpa-file for petition for declaration of nullity of marriage or annulment of marriage, pagkatapos po or kapag ka po nag-desisyon na ang korte na pinuputol na o dinideklarang walang bisa na ang inyong kasal, wala na po kayong karapatan na manghingi pa ng sustento para sa inyo kung kayo ang asawa. Ang tanging karapatan ay ang humingi ng sustento para sa mga anak dahil hindi po nadidissolve ng dissolution of marriage ang obligasyon ng mga magulang. At syempre, pag kayo po ay nagpa-file ng mga ganito, annulment po, lagi may kopya ang Office of the Solicitor General, Panyera. Yes. Oo, kasi 'di ba, again, ang mandato naman po kasi na sa ating saligang batas pinoprotektahan po as much as possible yung pamilya, Kaya nga po laging kasali po ang
gobyerno. Ang estado sa pamamagitan ng SOLGEN. So, ang mangyayari po dyan, kapag ka nagsampa kayo ng petisyon, copy furnished, no? Kasama po, para din maka-obtain ng jurisdiction ng korte, copy furnished po ang Solicitor General. Medyo may katagalan po, bago. Yan nga, Panyera, kasi yung last na petition ko, Attorney Cam, inabot ng 3 buwan bago namin matanggap yung designation ng isang prosecutor. Ganito ba ang proseso? Magsasampa kayo ng petition. Yun, pero napakahaba po. Wag po ninyong isipin na kapag dumulog kayo sa abogado, attorney, gusto ko na kagad maisampa ito. Within a week, maisasampa mo ba ito? Hindi po. Napakahirap po ng mga preparasyon. Kaya yung initial payment, kung pumapayag ang inyong abogado ng staggered na payment or installment, na medyo may kalakihan po, usually kalahati ng kanyang fee, because napakahirap po ng pagpe-prepare, no, para ng petition. And of course, the requirements to establish jurisdiction. Kailangan po kasing ma-establish ninyo na may jurisdiction yung korte sa inyo, otherwise madidismiss lang po ang kaso. Kahit nagbayad kayo ng docket fee, masasayang po ang pera ninyo because hindi na po ito maibabalik. Yun. So, 2 to 3 months, magde-designate ang SOLGEN ng isang prosecutor dun sa area kung saan ninyo isinampa yung petition. At dun pala mag-uumpisa, ang tagal pa rin bago mag-schedule si prosecutor ng collusion investigation. Yes, may collusion hearing pa yan. Titignan pa kung kayo may po ba ay may sabwatan. Na kayo nag-uusap pa, paano ba kayo ang unang tanong, Attorney Cam, no? Kailan pa kayo huling nagkita? Kailan kayo huling nagkausap? Ayan. So, yun yung mga titignan nyo, no? Kaya naman po kung kayo po ay magpapa-anal din po, bukod sa nabanggit na natin, yung mga requirements din po, tsaka yung cost. Medyo, yun nga, may kabigatan. Yung cost o yung ground, si attorney na ang bahala doon, no? I-explain batay sa inyong salaysay. Actually, ako, on my part, Attorney Cam, this is what I do. Meron na akong form, meron na akong Q&A na pinapasagutan ko sa kliyente ko. First, kanya-kanya tayong diskarte. Pero sa akin kasi, gusto ko realistic. Gusto ko yung totoong nangyari or totoong kwento ng mag-asawa. No? So, pero yun pong other requirements. Kasi kailangan nyo pong ma-establish na 6 months prior to the filing of the petition, dapat ay nakatira na kayo sa lugar na yun. At hindi lang po ito basta-basta. Bakit? Kailangan nyo magpakita ng billing statement na doon naka-address doon sa lugar ninyo na at least, kumbaga ay pinakabago, 6 months prior to the filing. So, hindi po pwedeng, yung bill mo last month. Hindi. Kaya importante din yung mga billing statements, kahit luma na, because that establishes yung residence requirement. At syempre, kung wala man kayo, kailangan din barangay certificate, no? Hindi enough yung barangay certificate. Yung no? residential barangay certificate. Hindi siya enough, no? Dapat ito ay magkasama. Pati yung sketch at yung billing. Billing statement. O kaya halimbawa naman, Attorney Cam, yung ikayo ang may-ari ng bahay, no? So, yung tax declaration nyo, pwede nyo gamitin yun. Kaya lang kasi hindi na kayo makakalusot, no? Pag pinag-usapan yung properties at hindi nyo acknowledge, ay meron kayong tax deck. Kasi diba? Kailangan may inventory din po kayo ng mga properties na isasubmit. Tapos mga list of witnesses din, no? At saka pag halimbawa, no, ang ground nyo ay psychological incapacity, eto na yon. Yung sinasabi natin na parang may psychiatric evaluation pa ba yan? Dati, psychiatric evaluation. Ngayon, hindi naman kailangan. Pero mas mapapadali ang trabaho ni attorney kung meron pong psychological evaluation report. Yun. Dos Compañeras. Kahapon Panyera, napag-usapan naman natin. Saglit ng Attorney Cam, kasi yung penalty agad sa collusion, yung hindi po penalty yun. Kapag napatunayan may collusion, dismiss po agad ang kaso niyo. Wala pong penalty like magbabayad kayo sa korte or fine. Wala po, no? Wala pong kaso yun. Except na yung kaso po ninyo madidismiss. Kasi pag, di ba, yun nga yung, kaya yun ang essence ng collusion hearing. No? Doon pa lang kung meron na kayong collusion, wala. Hindi kayo makaka-first base. Ayan. So, eto, question sa ating mga listeners. Eto po,
Meron ka ba dyan, Panyera? Habang nag-ano ka, Maghahanap ako. Sige, para Panyera. po sa mga OFWs na nagsasampa ng petition for declaration of nullity of marriage or annulment of marriage, yun pong collusion investigation ay personal po na kailangan po ng personal appearance. So other than yun pong pre-trial or preliminary conference, kailangan po ninyo doon, ang presensya nyo, ito po ang mga pagkakataon para sa mga nagtatrabaho or nasa ibang bansa. Kapag kayo nagsampa ng petisyon, kahit sa pagpa-file, hindi niyo po kailangan na nandun. Pero kapag ka po investigation sa collusion, na dapat nandoon po kayo, nandoon din po kayo sa preliminary conference, sa pre-trial, o tsaka nandun din po kayo sa oras na kayo ay magte-testify. Bagaman po at meron ng judicial affidavit or required na ang judicial affidavit, kakailanganin po din po ninyo na mag-appear sa korte because susumpaan po ninyo or i-confirm po ninyo, ay affirm po ninyo na yung affidavit na yun ay kayo ang may gawa. Yan. Ipapa-identify po sa inyo ng korte. Mayroon pong question dito. Magandang gabi po, mga Panyera. Paano po kung halimbawa hindi na po nagsasama sa iisang bubong ang mag-asawa? Pwede po ba ito maging rason para sa annulment? Akala ko, attorney ko, ang sasabihin, ay di malamig ang gabi. Walang kayakap. Emoji, sad emoji. Sad emoji. Nakakainis yung mga Akala ko yung nasasabihin. Ay di malamig ang gabi. Sad Wala emoji. Pero pag ganito po, again, depende po, bakit po hindi sasama sa isang bubong? Kasi kung halimbawa po, kahapon na natalakay natin na yung unjustifiable reason for abandonment, pwede pong maging validong rason para mag-file po kayo ng annulment. O kung halimbawa naman kayo ay hindi na nagsasama sa isang bubog dahil mayroon palang protection order dahil victim kayo ng bawsi o kayo ang nang babawsi, may isang usapan yun. Maari po ito ay criminal na kaso dahil sa bawsi. Pero ibang usapan yun sa annulment. Hindi nagsasama sa ibang bubong, yung pala sumama sa ibang bubong. Sa makabilang bubong na. Sa makabilang bahay. Hindi na sa makabilang bahay, sa makabilang bubong na siya. Iba na ang sinilungan. Anthony Corrales, magandang gabi sa iyo. Sa ano nga pala sa Rome, sa Vatican, ang wala ng divorce. Yes, sa atin din po. Yan. So ibig po bang sabihin, attorneys, kung annulled na ako sa simbahan, pwede akong makasal sa simbahan pero hindi sa judge? Hindi pa rin. No. In relation to doon sa tinatalakay po natin, again, kahit annulled na kayo sa simbahan at gusto nyo magpakasal ulit sa simbahan, kung hindi pa kayo annulled sa korte, hindi pa rin po kayo makakapagpakasal sa simbahan. Kailangan nyo pong magpa-annul pa rin sa court. Paano po kung ang asawa ko po ay tamad? Pwede po ba itong maging ground for legal separation o kaya naman po annulment? Sa pagbabalik po ng Dos Kumpanyera, sagutin nga natin Maraming ganyan, mga batugan. Nagpapalaki lang ng tiyan. Sagutin po ang katanungan sa mga gusto pong sumali sa ating DZRH Malacash promo. Ano po ang sinasampang petisyon para mapawalang bisa ang kasal sa Pilipinas? Kasama pa rin po mga Panyera ng Bayan. Ako po si Attorney Cam. Ako naman po, Attorney Rina Seco. At kami po ang Dos Kumpanyeras. Oras po natin, 15 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi. Dos Kumpanyera. RH. Dos Kumpanieras. Dos Kumpanyeras, usapang hiwalayan kasama ang mga Panyera ng Bayan. Ako po, si Attorney Cam. Ako naman po, Attorney Rina Seco. At kanina may nagtanong sa atin, Panyera, sabi niya, paano po kung batugan yung kanyang, o kaya tamad yung kanyang asawa, pwede bang ground for legal separation or annulment of marriage? Unfortunately, ayan yung grounds po ng legal separation, 10 grounds yan, Panyera, pero hindi kasama yung tamad. Tamad, no? Pero kasi doon sa Tan-Andal versus Andal, yun pong asawa niya doon kasi responsable. Hindi siya nagtatrabaho. Iba naman yung... Napa-close yung business nila because yung negosyo doon, kinuha yung kita para pambili ng drugs. Naku. Tapos one to sawa hilata. There were times daw, ito yung legal na maritest base po doon sa kaso, discussion ng korte doon sa kaso because ini-establish po yung legal psychological incapacity.
tamad siya, Attorney Cam, there were days na siya ay nakahilata lang, no, at marijuana lang. Yun. So, could be. Pero I don't think na sasapat yun. No, yung batugan. Oo, hindi na tamad lang, no? Tamad magtrabaho. Ayan. Paano daw magpapa-annul sa church? Another gastos pala. Kung sa ibang religion magpakasal like Muslim, syempre kung doon kayo magpapa-annul sa church, doon po kayo magpapa-annul sa church kung saan kayo ikinasal. Ibig ko sabihin kung anong sekta, anong religion, doon po kayo. Pero sa Catholic Church po, libre po ang church annulment. May question dito, sabi, paano po kung nagpakasal lang para sa mga anak pero hindi niya po mahal ang girl? Kasalanan mo yun. May ganun pa, nakakala ko may visa pa rin po ba? Sana inisip mo yan bago ka nagpakasal. Kasi pwede ka namang maging tatay nang hindi ka nagiging asawa. Ito ba ay rason mo na lang para talaga kumawala? Ganon. Kasi minsan, no, dahil sa course ng pagiging bitterness natin or yung laging pag-aaway natin, no, tas biglang maaalala mo, dapat nga, di ko pinakasalan ko lang yan dahil sa anak Yung mga ganon pa, or nabuntis ko. Ganyan. May alam ako, Attorney Cam, sabi niya dun sa wife niya, pasalamat ka at magaling ka mag-English. Pinakasalan lang kita dahil magaling ka mag-English. Ganun ba? Oo. Ang saklap. Grabe naman yun. Mahina kasi ang kukote ni Mister. Anyway, sabi ni Berlin Del Villar, good evening. Magtanong lang po ako kasi matagal na itong nangyari. Ala po naman akong pinirmahan. Bakit po nakapag-annulment ang asawa ko? Again, Mr. Baka ka ba or Miss Berlin Del Villar, hindi po kailangan ng pirma sa annulment. Pag nagpirmahan kayo, abay, magsususpecha si fiscal, baka nagko-collusion kayo, and therefore, didismiss po ang petition ninyo. Magandang gabi, Ellen Geronimo and Divina Cadiana. Ayan, Ma'am Grace Recta, Frui Vita, and Myrna de la Cruz. Sabi rito, attorney, nagpakasal po uli ang mister ko. Bago lumabas sa PSA ang record ng marriage contract namin. Ibig sabihin, malapit-lapit lang, ha? Nagpakasal kasi ngayon. Kasi Attorney Cam, in 2 to 3 months, lalabas na. Yun eh. Kasi, tinuhog kayo. Dahil late daw pinasa ng LCR. Local Civil Registrar. LCR nyo? Ayun. Ngayon po, may hawak na akong PSA namin. Ano pong mangyayari sa pangalawang kasal niya? Valid pa rin po ba ang marriage contract nila? Okay. So again po, no, yung record nyo po doon sa PSA ay ang silbi po nito ay para ebidensya na kayo po ay kinasal. Ang validity po ng marriage, yun po yung ang requirement po yung consent freely given, yung authority ng solemnizing officer. So kung nandoon po legal license, capacity ninyo to contract marriage, kung yun po ay nandoon po at kayo po ay nag-I do sa harap ng solemnizing officer, yun po valid pa rin po ang marriage. Ngayon po as to dahil kayo po ang nauna, valid ang marriage, existing, nagpakasal uli, void po yung niya, yung pangalawang kasal niya. Chance Arceo and Juno Lucina, sabi ni Juno, sa bagong technologies natin ngayon, pwede po ba magpakasal via Zoom? Valid po ba yun? The answer is no. In fact, kahit po yung pag-devise ng will or paggawa ng will na tamad po ako magsulat magbi-video na lang, hindi pa rin po yun ino-honor sa ilalim. Wala pa po tayong batas na pumapayag doon. Eto, paano po pag kinasal ng minor de edad pero may consent po ng parent? Ayan, pwede po pa walang visa ang kasal? Yes po, no? Again po, minor de edad ang pinag-usapan natin. Actually, hindi pa walang visa declared void because age is a requirement. At saka alam niyo po ba, yung consent ng parents sa 18 to 21 po yan. Below 18. Below 21, above 18. Yes. So kung hindi po, kung minor po yan, kahit meron po yung consent ng parent, pwede pong mapadeklarang walang visa yung kasal. Yan. Yes. Okay. Ito naman, attorney, follow-up question po. Ito kahapon pa, attorney, follow-up question lang po sa hindi magkaanak. Halimbawa, matagal ng kasal at hindi nagkakanak dahil nag-iinom po ng something ang babae para hindi mabuntis. Pwede po ba yun sa annulment? Hindi po kasi requirement ng validity ng marriage yung nagkakaroon or merong capacity na magkaanak. Again, tinalakay po natin yung infertility versus impotence. Ang impotence, walang kakayahang mag-perform. Kung yung asawa po ninyo ay may kakayanang mag-perform, ibig pong sabihin,
hindi po nag-a-apply ito bilang ground, no? But then again, yung kasi dapat pinag-uusapan ninyo ito bago pa kayo ikasal. Dapat pag-uusapan mo lang ninyo kung gusto ba niyang magkaanak, ikaw ba gusto niyang magkaanak, at kung hindi po ninyo ito napag-usapan, tingnan nyo yung mag-consult po kayo sa lawyer and other factors na pwedeng matingnan kung ito ay isang manifestation of psychological incapacity. Attorney, paano naman daw po yung tinago po o nagsinungaling sa age yung lalaki? Kasali po ba sa nullity of marriage, no? Anong age po? Ito po ba ay dahil siya ay minor de edad o hindi? Kasi kung halimbawa nagtago siya ng age o sinabi niya na siya ay 26 pero 36 na pala siya, no? As long as kayo po ay nasa legal age, wala pong problema yun. So, hindi po siya ground for annulment. Okay. Paano po si Lendy Cabelis? Paano po kung kasal lang sa mayor? Pwede po ba magpakasal sa simbahan? Lalo na po matagal ng hiwalay at meron na din mga anak ang babae at lalaki, at isa pa rin pong pinikot lang po ng babae sa mayor. Okay. Pareho lang po ang epekto ng kasal sa mayor at sa simbahan. So ibig pong sabihin, no, hindi pa rin po kayo maaaring magpakasal, no, kahit pa sa simbahan, basta hindi pa po annulled or declared void ang inyong kasal. Now, yung pikot po, no, yung kung in its strictest sense, kung totoo nga pinikot kayo, ground lang po siya for annulment of marriage, ibig sabihin valid until annulled, at maaari lang po ninyo itong maisampa within 5 years mula nang mangyari ang kasal. Ngayon, kapag ka po yung reckoning period pala, Attorney Cam, from the time na nag-stop na yung kumbaga threat sa buhay ninyo, tsaka kayo, dapat pong maisampa din agad ninyo ang inyong petisyon. Okay. Maganda trabaho pero ayaw magsustento sa anak. Ay irresponsible po yan, no? Coupled with other factors, baka po pwede kayo sa psychological incapacity. Again, kasi dun sa kaso na tinalakay natin kahapon, yung Lanusa versus Lanusa, ayaw niya, humiwalay siya ng iwan at hindi rin siya nagsusustento. Hello po, Attorney. Ask ko lang po, paano po kung sa marriage contract ang nakalagay po na year ay mali ang birth year? Valid pa rin po ba? Thank you po. Again po, no, ano po ba yung birth year? Importante po kasi kung halimbawa ito po ay minor de edad, of course, hindi pa rin po, no, magiging ground po ito para mapawalang bisa ang kasal. Pero kung halimbawa nagkamali lang graphical error. Wala po, no, valid pa rin po as long as kayo pa kinasal ng legal na nasa legal na edad po kayo. Again, validity of marriage pa rin ang titignan dito, hindi po yung mga technicalities except kung ang technicalities po ay may mag-change ng legal capacity o yung edad na pagpasok sa kontrata ng kasal, doon po ma-invalidate po or madedeklarang void ang inyong kasal. Attorney Cam, 10 years na silang separated, pwede bang maging ground for annulment? Coupled with other factors, posible po, not a ground but pumasok sa psychological incapacity. Moises Ariel Perez Patrimonio, balikan po ninyo yung episode natin last night. Pero si Chris Attorney Cam, halimbawa daw ay ginagawang punching bag ang asawa. Pasok na po ba itong basihan para sa annulment of marriage? The answer is no. It's a ground for declaration for legal separation at pinakamainam ipakulong nyo na under ng vowsy. Yun. Ito na ang DZRH Mas Malakas Promo Online. Sagutin lamang ang tanong ng ating announcer sa live Facebook page ng DZRH at instant meron 500 pesos na premyo. Ready? Makinig mabuti? Ito na! Para sa ating katanungan na ano ang sinasapang petisyon para mapawalang bisa ang kasal sa Pilipinas, yung sumagot po ng annulment, okay po yan. Pero kung petition for annulment or declaration of nullity of marriage, perfect ha. Congratulations po, Mel Angulo Gruco. Basta hindi kayo magulo, ha? Mel Angulo Gruco, 500 pesos sa'yo. Maraming salamat. Bukas magkakasama pa rin tayo at magkakarinigan. Nakasama pa rin po ang mga panyera ng bayan. May pahabol greetings ka. Sans Pertes, magandang gabi sa'yo. And of course, Moonbeats and Raul Destacamento. Happy birthday muna, Attorney Cam, kay Ma'am Babes, Miss Babes, not Babes doon sa dating Tagayas FM. Sino ba yan? No, not Babes.
Si Mana Babes kasi. Magandang happy birthday sa'yo. And of course, Santi Elizalde, happy birthday sa'yo! Happy birthday, Sir Santi! At again din, happy birthday din sa'yo, Sir Abet, Engineer Abet Songko. Nakasama po ninyo ang mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Cam. Ako naman po, Attorney Rina Seco. Para sa DZRH. Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Dos Compañeras.